ating bansa. Hindi tayo pwede pumasok ng basta-basta. Kailangan natin itong pagplanuhan mabuti. Huwag ka mag-alala. Magkikita rin kayo. Basta maghintay ka lang. Naparusahan si Xiao Yanzi. Natural na mag-alala ako. Wala siyang kaibigan sa palasyo. Nahihirapan na siya. Kailangan niya ako. Wala siyang makausap doon. Sa tuwing may masamang nangyayari sa kanya, nalulungkot ako. Pakiramdam ko kasalanan ko yun. Nag-aalala siya sa kalagayan ko. Gusto niyang ibalik sa akin ang lahat, kaya nasasabi niya ayaw na niya maging prinsesa. Gusto siyang makausap para matulungan ko siya. Kakaiba kayong dalawa. Laki na niya. Pumapalo si Xiao Yanzi. Ang sabi ng kaibigan mo, mabuti na lamang siya. At hindi ikaw ang naparusahan. Ikaw naman, nawalan ka na nga ng bahay, ng ama at ng titulo, pero siya pa rin ang inaalala mo. Ay, samantalang kami magkakapatid. Halos magpatayan kami para makasama ng trono. Laki namin. Ano bang problema mo? Ano makita ko yung ama? Wala akong mukhang may hahanap sa inyo. Ako kahit nakalito sa palasyo. Ano mo sabihin? Wala ka rin lahat mo natatakpan ang pumunta mukha mo. Regalo ko lang na ilang beses. Ano nakakaya ko? Ang aso na ikat mo. Lalagnat. Ayoko. Bakit ayaw mo? Ha? Ayoko rin kumain. Ano ibig mo sabihin? Kakain ka na pag gusto mo? Importante ang pagkain. Balang araw, papatayin rin naman ako, hindi ba? Sayang lang ang gamot at pagkain. Mabuti pang mamatay lang ako ngayon. Sana, makita mo naman ako.